na ilagay po natin dito for prevention, kundi kailangan din po natin maglagay ng mga vitamins o yung CISO na pampalakas ng immune system nila. So makikita nyo yung sisiyo natin, napakaganda at saka healthy po sila. So mapupula sila. So yan po ang estado nila dito sa range area. Ngayon, kung nagpapakain ka na sa labas, maagang-maaga ka nagpapakain. So ang araw hindi pa masyado kaya pa nila, nagpapasuka ka doon. Hindi naman sa unang pakainan, antimano na uubos yung pagkain nila eh. So kailangan balikan mo bago magsanting ang init. Kailangan alisin mo na yung pakainan, ilipat mo sa naliliman. Sa akin, masama yung pagkain na nainitan, tsaka mo ipakain sa mga sisiw. So, nagkakasakit din po yung sisiw doon. Iwasan po natin na magpakain, may mga tirang pagkain na nainitan, tapos ipapakain pa natin sa sisiw. Iwasan po natin yun. Ngayon, kung mayroon din lang kayong pakainan na mula umaga hanggang hapon ay hindi naiinitan ng pagkain, mas the best na doon nyo sila ilagay. Pag nagtubig din po tayo sa waterer, siguraduhin rin po natin na buong mula naglagay ka sa umaga hanggang maghapon dapat hindi naiinitan ng tubig. Pero dito sa RGM Game Farm may sistema po kami. Naglagay ng tubig ng umaga hanggang alas 10 na kaya lang ubusin nila, papalitan na po ng tubig yan. Dahil ang panahon pagka mainit, kahit na malilim yan, mapapansin mo ang tubig, mainit-init na rin. So mas the best na kung laging sariwa ang tubig na ilalagay mo. So pagdating ng 10 o'clock o 10:30, papalitan ng tubig yan, sariwang tubig naman. Pero dapat tiyakin nyo na hindi siya naiinitan, sadyang naiinitan. Doon mo mapapansin minsan pagka naiinitan ng tubig at pinainom mo, ay nagkakaroon ng halak ang ating mga alagang sisiw. Sa range area naman po, ang tatandaan nyo lang lagi na pagka malakas ang hangin, importante sa mga sisiw natin, mayroon silang natataguan. Mayroon silang nasasandala na hindi sila direct hit na natatamaan ng malakas na hangin. Yun po ang importante sa range area. So sigurado po ako na marami kayong mabubuhay na sisiw. At dito po, ang nilagay ko sa range area, kumpleto na po sila ng bakuna. Ito po yung ating hardening pen. Magmula sa range area, dito po natin ilalagay yung stag na hinuhuli. So, ang purpose ng hardening pen, para dito po sila, nilalagyan po natin ng tie cord, maliit, na para masanay sila sa tali. So, makikita nyo yung ating drop pen. Ito po, ang sukat po nito ay 3x3x3. Pansin nyo na mayroong net. Ito yung net. Actually, 3 patong na net. Pero mapapansin nyo doon sa ilalim ng net, mayroon po siyang nakalagay na plastic na solid. So purpose po nun, ito po ang nagkokontrol ng init sa kanila. So ngayon makikita nyo sa mga sidings nito, mayroon din net, 4 na patong yan. Ang purpose lang po nito, ma-filter yung init na mula umaga hanggang hapon. Dito ang pinakamasanting kasi na init eh. So dito tumatagal po sila hanggang 2 weeks. So bago po natin sila itali. Pag hinuli natin sila rito, dito na po papasok yung triple D. Delouse, deworm, and drop. Pag nilagay mo diretso sa talian yan, na hindi mo pinaliguan, yan ay bagong tali. Kahit papano yan ay lipad ng lipad hanggang sa mamimilay siya. So, mamimilay ang paa niya. So, importante dito natin gagawin yung triple D. Delouse, deworm, and drop. Yung deworm, ito po yung astig. Dini-deworm na natin para yung bacteria, yung bulati sa katawan niya matanggal na. Yung delouse, yung external parasite, kailangan matanggal yung mga kuto-kuto sa katawan niya. Plus yung drops, yun ang pinakahuli kasi hindi mo po pwede na pagpatakan mo, paliguan mo agad, so matatanggal yung isa. Yun ang pinakahuli, yung drop. Ano ito? Ito yung po yung oxyrent. Ito po yung tinatanggal natin ang bulate sa mata ng ating mga. Okay, nandito po tayo sa cooking area. So nakikita nyo yung TP2 natin dito sa RGM Game Farm. Pag naglagay po tayo ng TP, i-consider kagad natin yung sikat ng araw. Saan sumisikat at saan lulubog. Importante ho yung positioning ng ating TP. No? Na sa umaga, hindi siya naiinitan. At pagdating naman sa hapon, hindi rin siya naiinitan. Alam naman natin, nandun ang araw pag sumisikat at dito ang lulubog. So, importante ang positioning ng ating TP na sigurado tayong hindi naiinitan ang ating mga alagang manok pag sumilong. Okay. Pangalawa, isa pa bakit natin tino-consider yon? Dahil sa paglalagay din po ng patubigan ng ating mga manok. Okay. Makikita nyo ang tubigan nandito. So, nasa lilim po siya. Ito.
nandito po siya. So, hindi siya naiinitan sa umaga at hindi rin siya maiinitan sa hapon. So, isa po yun sa kinukonsider natin. Ang positioning ng TPA po natin ay dapat nasa tama. Makikita nyo, importante ang tubig kasi pagka naitinda ng tubig, masama rin mainom po ng ating stag dyan at doon rin po sila nagkakaroon ng halak o ng sipon. Ngayon, pagka mainit ang panahon during summertime o pagka tag-init, ang ginagawa ko po dito sa RJM Game Farm, sa umaga, 7 o'clock, nagtutubig na. And then, pagdating ng alas 10, tinatanggal ko na po yung tubig, pinapatapon ko na. Ang susunod na pagtubig po sa kanila ay alas 3 na ng hapon bago magpakain sa hapon. Importante po sa TP natin ay flat yung hapunan. Hindi, ibig sabihin pantay. I-flat man yung patungan niya or bilog man yan, ang importante ay flat. Hindi naka-slant, hindi nakaganyan, importante diretso. Bakit? Siyempre, ang mga manok po na pinalulugo natin o nakatali dito, alam nyo, maintenance na ito ng pinamumult nating mga manok, importante na lagi silang pantay. Pagka yan sa gabi, medyo naka-slant, ang manok hindi komportable. Naka-slant siya or nakatingala, hindi maganda. Importante po yung flat at kung maangat mare, bilog ang ating hapunan, mas naka-clam ng maganda. Ngayon, mapapansin nyo, maganda yan pag naka-flat para pag pinagugulang natin ang manok, kailangan balansi pa rin siya hanggang umabot ng 2 taon, 3 taon na pinagugulang natin ang manok. Importante, lalo na kung may mga lalabanan tayong derby, importante sa manok natin na ingatan natin na ang paa nila ay masira o hindi maging balanse. Alam naman natin na dyan nilalagay ang tare. Dyan natin nilalagay ang tare, yung kanilang armas, para pag lumaban, maganda ang kanilang paglaban dahil maganda ang kanilang paa at balanse. So yun po ang importante sa paglalagay ng TP. So sa pagpapakain naman walang problema. Mapapansin nyo, wala akong pakainan dyan. Yung tubigan lang. Sa bawat isang TP, 2 ang nakalagay sa akin na paso. Bakit 2? Yung isa sa tubig, yung isa sa pakainan. Ang isang pakainan ay nasa labas. Ito po siya. Ito. Bakit dito siya sa labas? May mga manok po kasi na hindi naiiwasan. Ang akala ng iba, namamalo yung manok. Magpapakain ka, ang manok gutom, 'di ba? Gutom, may dala kang balde. Pag dala mo yung balde at lalapit ka sa manok, minsan papalo ang manok kahit hindi naman sila intention na paluin kasi gutom na. Papalo ang manok. Eh kung nandiyan ang pakainan mo, kukunin mo, papalo ang manok hanggang nasasanay ang manok, pumapalo kaya tumatapang. Isasangga mo yung balde, mababasag, so hanggang ang manok natututong lumaban o tumatapang. Okay? Kaya ito nandito, bago magpakain, makikita nyo, yung kaya lang abutin ng manok, mula sa tali niya na kaya lang abutin, nakahilera na yan bago magpakain. Hinihilera na po yan, yung pakainan na yan. Ang purpose dyan, para pag nagpakain siya, tapon na lang siya ng tapon sa patukaan. Hindi na kailangan pumunta doon para kunin at ang manok ay naiiwasan pang mamalo o matuto mamalo sa mga nag-aalaga. Importante pong hulihin natin sila. Para, eto, hulihin natin, kailangan sa loob ng 1 linggo, 1 o hanggang 2 beses. Ang purpose ng paghuhuli ay mahipon natin ang katawan kung may sapola o walang sapola. Okay? Kung may sakit, kung may sipon, tingnan ang estado ng ating mga manok. Importante na sa pag-maintain o sa pag-alaga ng manok na natin nasa 14 ay hipuin natin sila sa loob ng 1 linggo, 1 beses. Pag hinipo mo yan, tingnan mo ang katawan, kung maganda, kung may kulang, tingnan mo kung may sipon o healthy. Pangalawa, titingnan mo na rin yung mga tali. Yung tali nila, tingnan mo kung mapuputol na, baka pag naputol, magsabong, mabulag o kailangan palitan na. Habang nagpapagulang din po tayo ng manok, maliban sa mga tips na binigay ko sa inyo, ay nililipat po natin sila ng lugar. Ibig sabihin, niro-rotate. Gumalaw ka lang ng 1 hilera, pagpalitin mo, so pag bago na ang katabi niyan, makikita nyo mga kasabong, o tayo na active na naman sila. Tatandaan nyo lang kung sa susunod, halimbawa sa loob ng 1 buwan, ikaw maglilipat,
Ililipat mo sila sa loob ng isang buwan. I-rotate mo. Tatandaan mo kung anong hilera ang inilipat mo. Para sa susunod na buwan, ang gagalawin mo naman ay yung isang hilera. Kasi pagka hindi mo nilipat yan, parang normal na sa kanila na yun ang katabi. Pero pagka may bagong katabi yan, puta na, para nagyayabangan yan. Para sigurado tayo na ang mga manok natin na nasa court area at pag malapit na, pagka pipitasin na natin sila hanggang sa malapit na ang laban. Kaya sundan nyo yung mga tips na binigay ko sa inyo kung ano mga dapat gawin sa cording. Sigurado po ako na pag hinarvest po natin ang mga manok natin, walang diferensya pa, healthy po sila at magagaling po sila bago natin simulan sa conditioning. Sana magamit nyo o makatulong ako doon sa mga binigay kong tips para sa inyo, para sa pag-alaga o pag-maintain ng mga manok natin na nasa cording.